media. At siguro din po, after this Senate hearing po, tatawagan ko po sila at aalamin ko po para sa susunod po na tanong niyo po sa akin, kompleto na po yung details ko po. Definitely hindi po siya sa akin po. Hineram ko lang po siya para sa car show po. Kay Mr. Roy Padiernos. Padiernos, opo. Alamin namin siya. Mayor, may papakita naman din po ako dito na mga assets na di umano ay sa inyo. Opo. Can you confirm that these assets are yours? Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Meron po ditong sa real properties, ano ba to? QJJ Farms, Yes po. Residential house near QJJ Farms, QJJ Embroidery Center, Baofu Compound, J-Link, 3-Link Farm, at another 3-Link Farm, Ford Expedition, GMC, truck, dalawa pang Ford, naulit ko lang yung isang Ford. So, isa pang Ford, Toyota Land Cruiser, Isuzu truck, or baka yan, isa, Honda HR-V, Hyundai Tucson, BMW, GAC wagon, Ford Ranger, Gladiator Jeep, tatlong Sino truck na dump trucks, Isuzu closed van, Isuzu truck, dalawang Isuzu truck na yung isa drop site. Can you confirm assets ninyo ito? Your Honor, hindi ko na po sila assets. Especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021. Yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020. Kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, wala na rin po sa akin. Honda po, wala po akong maalala na mayroon pa akong Honda. G-Wagon po yung isa. Wala na rin po sa akin. Buy and sell po ng kotse po kasing negosyo din po doon sa West Cars. Kaya umiikot po lang na sasakyan. Pero ang sasakyan ko po, nagamit ko po ngayon is yung GAC po, yung GAC po. So, bukod sa Baofu, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 pang properties dito, naka-declare ba sa latest SALN nyo? At bukod dun sa Expedition, Land Cruiser, Honda at G-Wagon, dun sa mga 16 na sasakyan, so yung isang dosenang sasakyan pa, lahat din ba iyon ay declared sa SALN latest? Madam Chairman, hindi po yung pag-aari ko na, kaya hindi po siya naka-declare po sa akin. Ito double check ko rin po, yung na-mention nyo po. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin. Pero definitely po, wala pong ganun sa sasakyan po. Sige po, paki-confirm lang, no? Yung meron pa po isang properties at yung properties po, Madam Chair, ano po yung mga properties? Sasakyan. Andito po, yung binasa ko kanina. Actually, mga negosyo nyo, yung mga Q. Mga Q businesses, QJJ businesses. At ilan pa. At yung 3-Link businesses. Paki-confirm kung dineclare nyo sa SALN nyo. And then, Mayor, sabi nyo po, mayroon kayong chopper, pero binenta nyo na. Do you stand by this statement? Yes po, Your Honor. Kasi po, pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa CAAP. At active pa po ang registration ng chopper nyo na nasa pangalan nyo. Ito po. Yes po, Your Honor. So can you explain this? Bakit sinabi nyong binenta nyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may-ari? Your Honor, ang kontrata po namin yan ay deed of absolute sale po. Ay deed of conditional sale po pala. Babayaran po siya in next 6 months po. Installment din po. Next 6 months. Installment po siya monthly po. So, are you telling me na pagkatapos ng kalahating taon, anong mangyayari? Anong mag-iibad sa dokumentong ito? After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanila. Okay. So, sa ngayon, pagmamayari nyo pa rin? Ngayon po hindi na po. Itong chopper.
Kasi hindi na po ngayong pag-aari ko po, Your Honor. Kasi meron na po, binenta ko na po, however po, hindi po siya full payment po, kaya hindi po siya deed of sale. Kaya ginawa po siyang conditional sale po. So, habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari. Hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So, sinong may-ari? Meron po isang British company po. Anong pangalan ng British company? Ipaprovide ko po yung contract po, Your Honor. Ang magiging eventual owner ay empleyado ng British company? Ang magiging eventual owner po ay yung company po na bumili po sa akin. Na yun yung British company? Opo, magpa-provide po ako ng copy po sa inyo po, Your Honor. So, yung British company po yung nagbabayad sa inyo ng on installment in the next 6 months? Yes po, Your Honor. Meron lang po kami agent in between na magbabayad po sa akin. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment pa? Your Honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas para mas ma-investigate nyo po na ano po. Actually, last hearing nyo pa kasi sinabi na ibinenta nyo sa British company. And Apo. last hearing nyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So, anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po, hingi po ako ng extension po. Within the day po, bigay ko po yung contract po. I'm sorry, Mayor. Binigyan Sige na po po. kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing, and you promised to Apo. tell the committee the name of this British company. So, please. Apo, ngayon, Yes, ko na po. opo. I need the answer now. Kasi dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng magkatrabaho sa gobyerno. Kung facts yan, dapat na ibibigay natin sa isa't isa. Apo. Hindi yung humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung pangalan ng British company na yan? Opo, Your Honor. Ano pong pangalan niya, Mayor? Tiyatawagan ko na po ngayon, Your Honor. Iko-confirm ko lang po para sigurado po. Ko-confirm niyo yung pangalan? Iko-confirm ko lang po para sigurado. Kasi, Bakit hindi nyo alam, Mayor? Binenta nyo sa kanila, they owe you money. Babayaran kayo on installment for 6 months. Ano pong pangalan ng British company na yan? Your Honor, yung pangalan po, ang na-execute po is yung lawyer. Kaya iko-confirm ko lang po para sigurado Sinong po. lawyer? Lawyer ko po. Anong pangalan ng lawyer nyo? Attorney Philjoy. Attorney Philjoy. Opo. Apelyido nila yung Philjoy? Philjoy po, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo, wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po. Chopper din. So, Opo. chopper ang negosyo nila pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Ang pagkakalam ko po, Your Honor, matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, tinanong na binibenta ko po dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. So, itong New Summit Industries Limited, nasa chopper business, pero hindi makabayad sa inyo ng cash, magbabayad sa inyo on installment over 6 months. Yan po yung usapan po namin, Your Honor. Alright. Alam nyo, Mayor, hindi kailangan ganitong kahirap. Opo. Sumagot sa tanong ng Senate Committee na kailangan parang halos kalad ka rin mula sa loob ninyo. Sen. Sherwin, the floor is yours for questions for the Mayor before the government agencies. Maraming salamat, Senator Risa, our chairperson. Susundan ko na lang po yung mga naitanong nyo at para po mabuo yung kwento. At marami na hong natanong at marami na hong nasagot, pero marami pa rin dapat ibigay na detalye. Gusto ko tanong kay Mayor Guo. Nabasa ko rin po yung inyong post tungkol sa inyong buhay at kanina narinig ko rin yung mga sagot ninyo. So, nakilala nyo ba ang iyong biological mother?
Your Honor, hindi ko po siya So nakilala. never nyo siya nakilala. Never ko po siya nakilala. Saan nyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay Father ko po. sa father niyo po? Opo. So ito ay kwento lang ho ng inyong father. Yes po, Your Honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. At Opo. sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological? Amelia Leal po. Amelia Leal po ang Opo. pangalan. Okay. And, okay. At kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, attorney Ronnie Tababa, ng PSA pala, sorry, PSA. Name ng PSA. Yung representative ng PSA, si attorney Attorney Eliezer. Ambatali, Sen. Yeah. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama, wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon, Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. so hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Atty. Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright, sige. Sa pag-a-apply po sa PSA ito ulit, no? Ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya last time na-mention 17 years old. Pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho? Sa PSA? Attorney Eliezer? Tama po. Okay. And sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo. Opo. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo. Dito sa dokumento, Ito po, yan. Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At yun mo ng dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Go, hindi Filipino tatay niya.
nakasulat sa base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So, hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita nila yan. So, ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa ng irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino, dito declared Filipino yung tatay, pero hindi, nasabi nga hindi. Dineclare na kasal, pero alam natin, walang records, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So, posible si Amelia Leal, hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So, tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So, pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Senator Win, before Attorney Ambatali replies, just like to acknowledge the presence of Senator Lauren Legarda. Salamat, ma'am. Thank you, Madam Chair. And after Senator Gatchalian, may this representation be given a chance to ask questions? Certainly. I just want to know, when you're conducting hearing, our Deputy Minority Leader, is there a timeline for senators to ask, or we can just run on questions? This is free-flowing, Your Okay. Honor, and the Chair will welcome your questions. Thank you very much. after I Senator Win. understand this is your Salamat po. second hearing, right? With the presence of Mayor Alice Guo. The second. Okay, thank you. Thank you, Sen. Lauren. Attorney Ambatali, please proceed to answer the questions So, of tama Senator po Win. ba na dahil irregular ito, hindi pwedeng gamiting basehan to para sa mga dokumento? Ang isang birth certificate po kasi na nakarehistro, pwede siyang maging basihan, pero hindi po ito absolute na basihan ng isang existence ng isang tao. Pwede pa rin po itong ma-file ng isang kaso, like a petition for a cancellation of birth certificate kapag hindi po ito naaayon doon sa mga requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate. Okay. Pero ito kasi, ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami. No, nagiging default basic document na ito. Sa passport, kailangan birth certificate. Sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin i-require ng COMELEC, pati certificate of candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, susunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oh. Like in the case of Mayor Guo, dahil ang declaration niya sa kanyang certificate of candidacy ay Filipino, pero dito sa kanyang birth certificate, pero yung birth certificate niya irregular, hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Apa. Tama ba yung aking chain of thought? Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Pwede rin po na dahil nga po may irregularidad sa may birth certificate, pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na pwedeng gamitin
sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Dali po kunin ko lang yung notes ko. Yung sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon no, na hindi nga mahanap yung nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate nakasulat ho dito, klaro, sandali ho na ang citizenship niya ay Filipino. So, pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong buo na Filipino si Mayor Guo? Base doon sa mga facts Itong mga facts ho, hindi naman ho to galing sa kwento No, hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig, nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Opo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino, which is who is Juan Amelia Leal. Pero hindi natin mahanap yan. Opo. Diba? Hindi siya pinanganak dito Wala tayong birth certificate Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo, na dineclare din po nung tatay niya, na siya din po ang informant, by the Yes. way, ng Alam na-establish natin Opo. yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Guo. Diba? dineclare din po niya na Filipino din po siya. Correct. So based dito sa dokumentong ito, since ang pinagbabasihan po natin sa pag-establish ng citizenship ay yung citizenship ng mother, at ito din po yung mga nakalahad lamang sa birth certificate. Kung ito ay ang pagbabasihan natin, sasabihin natin na Pilipino nga Pero base doon sa certification nyo na walang Amelia Leal, Chinese ang kanyang tatay, hindi kasal ang kanyang magulang, ano ang kanyang citizenship? Nag-conduct po kami ng fact-finding po dito, Senator, and I would like to refer this to ANS Marisa Grande because she is more privy on the With the investigation. permission of the chair? Yes, Sir Sherwin. Ma'am Grande, please address the questions of Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. We conducted a fact-finding investigation to find out ano po yung mga supporting documents that was submitted. Kasi it was clearly stipulated in the birth certificate na Filipino yung father, si Angelito Guo. So our field office went to the Tarlac Civil Registry Office, and based on the findings of this fact-finding po, ang naka-attach lang na supporting documents is the negative certification na siguro mamaya po ay explain din po sa atin ng mahal na civil registrar ng Tarlac City. So basically, Senator, yung mga requirements kasi natin for the delayed registration are one, the affidavit of delayed registration na nasa likod, which is self-declaration yun ng father na siya ay Pilipino, pinanganak si Mayor Alice sa Tarlac, and these are the information. And then meron din po yan affidavit of two disinterested person who knows the facts of birth of Mayor Alice. And aside from that, meron po dapat yan any two public documents that support na si Mayor Alice ay ito yung kanyang place of birth, ito yung kanyang mga facts like baptismal or any public documents, insurance ng parents. Kasi ito po yung nagpapatunay, makikita mo dyan kung ano ba ang citizenship ng father and also the mother. And also we confirm, Senator, na wala pong birth certificate si Amelia Leal. So based din po sa other birth certificate ng mga lumalabas na kapatid ni Mayor Villaruel yung middle name. Trinay na rin po namin yan na i-verify, but Amelia Villaruel Leal is not existing, whether that be a certificate of birth
marriage and also yung sa death. Wala po kaming record. And siguro just to clarify na din, Madam Chair, that we submitted another birth record na anak din po ni